realidad ng buhay kapag ikaw ay isang OFW. Yung tipong yung katawang lupa mo, sukong-suko na talaga. Pero wala ka talagang choice, kundi kailangan mo pa rin sikaping maka-recover sa kung ano man yung sakit na nararamdaman mo. Dahil kailangan mong pumasok, kailangan mong magtrabaho. Kahit na hindi mo na kaya, kahit na pagod na yung katawang lupa mo, wala ka pa rin choice. Yan talagang realidad dito sa abroad. Yung tipong may sakit ka na nga, pero walang nag-aalaga sa'yo. May sakit ka na nga, ikaw pa rin yung mag-aasikaso sa sarili mo kasi wala ka naman choice, wala namang ibang katuwang mo, wala namang ibang mag-aasikaso sa'yo. Kaya kailangan talaga alagaan ang katawan. Lalo na pag nandito sa ibang bansa. Wala talaga tayo ibang puhunan kundi yung katawan natin. Kung sumuko yung katawang lupa natin, na wala na talaga. Kawawa ang lahat. Lalo na sa mga breadwinner, lalo na sa mga ikaw lang yung inaasahan, kawawa talaga. Yung parang ano ka na lang ba, ahas na gumagapang na lang sa sakit ng katawan pero wala ka pa rin choice. Kailangan mo pa rin bumangon, kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mo pa rin pumasok. Dahil kung hindi, makasalary ka na. Or else baka ma-terminate ka kapag matagal ka nang hindi pumapasok. Lalo na sa ibang mga company na walang consideration. May naman, medical certificate na ilang araw lang yun. Pero pag lumagpas doon at hindi ka pa rin okay, so wala ka ng choice. Kailangan mo na talagang pumasok. Akala kasi ng iba sa Pinas, wow, makita ka sa Facebook na nagpo-post ka ng mga magagandang picture, ng mga video na magaganda, pangiti-ngiti ka, ang saya-saya mo. Pero yung reality, kumbaga, yun lang yung gustong ipakita sa Facebook or sa mga social media. Pero yung totoong nangyayari sa buhay, di naman lahat kailangang ipakita Pero yun po talaga yung reality. Na hindi lahat ng araw masaya, hindi lahat ng araw okay, hindi lahat ng araw maayos yung katawan mo, healthy ka. Kasi lalo na tumatanda na tayo. Paunti-unti may nararamdaman na sa katawan. Paunti-unti. Yung mga buto-buto natin humihina na. Hanggat maaari, kailangan natin kumain ng healthy foods. Kailangan natin matulog ng sapat na oras. Yan talagang pinaka-importante. At kung may time ka na pwede kang mag-exercise, kahit maglakad-lakad lang sa labas, kung may time, kailangan mo talagang hanapan ng paraan, bigyan ng oras para sa sarili mo. Para maalagaan mo yung sarili mo. Kasi kung magkakasakit talaga tayo dito sa ibang bansa, kawawa tayo. Kung may time, kahit pa konti-konti makapag-exercise ng hindi naman masyadong, hindi naman araw-araw, at least may panahon ka para sa sarili mo, may panahon ka na alagaan din yung sarili mo, na ikaw naman, hindi na puro trabaho lang, ganun. Kasi once na tayo yung magkasakit dito, kawawa tayo, wala talagang ibang tutulong sa atin. Kahit na may mga kasamahan ka sa bahay, puro naman din busy, puro naman din may kanya-kanyang mga obligasyon, may trabaho, may pasok. Pagdating sa bahay, hindi naman talaga 100% maaalagaan ka or matutulungan ka ng kahit paano. Pero hindi naman talaga yung kagaya sa pamilya mo talaga na 100% ka talagang aalagaan. So, kailangan talaga natin ingatan ang ating katawan.